Ngayon nyo kailangang magpakatatag ni Zack. Lagi niyong tatandaan, nandito lang kami ng tiyo Manolo nyo. Salamat po, Tia Elisa. Kung wala po kayo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hanggang ngayon, parang ang hirap pa rin natanggapin na wala na ang Itay. Ang saya pa naming nagkukwentuhang tatlo nung isang gabi. Tapos ngayon, wala na siya. Traidor talaga ang sakit sa puso eh. Ang dami pa naman nating plano pagkatapos ng graduation ni Zack. Hindi na niya nahintay ang pagtatapos ng kapatid ko. Excited pa naman siya na umakyat sa stage. Nasaan nga pala ang kapatid mo? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Nagkukulong po siya sa kwarto. Alam niyo naman po yun. Ayaw na ipinapakita ang pag-iyak niya. Anumang oras kasi darating na ang taga-punerarya. Kailangan nandito kayo kapag dumating na ang ama ninyo. Tatawagin ko na lang po siya mamaya. Hayaan na lang po muna natin siyang magluksang mag-isa. Sa inyong dalawa, si Zack ang pinakamahina ang loob. Mas sa kanya ako nag-aalala. Sana naman hindi maapektuhan ang kanyang pag-aaral. Hindi po yun. Alam naman niya na yun ang pangarap ng Itay namin. Saka po, 3 buwan na lang po magtatapos siya. Oo nga. Sa totoo lang, ang swerte sa inyo ni Kuya. Maliban sa mababait kayong mga bata, matatalino pa. Tuwing nag-uusap nga kami, wala na siyang ginawa kundi ang ipagmalaki kayong magkapatid. Swerte din po kami sa pagkakaroon ng tatay na katulad niya. Buong buhay niya, inilaan na talaga niya sa amin. Bigla ko tuloy naalala ang nanay niyo. Mula noon, hindi na talaga siya nagpakita sa inyo. Baka po nasa ibang bansa na siya, kasama ang bago niyang asawa. Yung nakilala niya sa isang dating app. Paano kung bigla na lang siya magpakita sa inyo? Sa totoo lang po, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Nung bata pa kami, lagi ko siyang hinihintay na dumating. Sino ba naman ang ayaw na buo ang pamilya? Pero habang lumalaki, unti-unti ko na rin natatanggap na hindi na siya babalik. Pero kung ako lang, mas gusto ko na hindi na lang siya magpakita habang buhay. Kung ang dahilan lang naman niya magpapaalaga sa inyo. Haya na po yata ang taga-punerarya. Ay, sila nang haiha. Tatawagin ko lang po si Zack. Walang tigil ang pag-iyak namin ni Zack habang inaayos ang kabaong ng tatay namin. Si Tia Elisa na lang ang kumakausap sa mga tauhan ng punerarya. Nang matapos sila sa pag-aayos, hindi na kami umalis ng kapatid ko sa tabi ng kabaong ni Itay. Ate, paano na tayo ngayon? Mula ng Itay. Alam ko na mahirap ang bigla ang pagkamatay ng Itay. Hindi na rin magiging tulad ng dati ang lahat. Pero kailangan nating magpakatatag. Ayaw ng Itay na makita tayong nahihirapan at nalulungkot sa pagkawala niya. Bakit kasi kailangan niya mawala kagad? Ilang beses ko na yang naitanong mula kanina. Pero sa huli, isa pa rin ang sagot na nakukuha ko. Hanggang doon na lang talaga ang buhay ng Itay. Lahat naman tayo doon papunta. Nauna lang siya sa atin. Araw-araw kong mamimiss ang Itay. Pangako ko sa kanya. Magtatapos ako. Tutuparin kong lahat ng pangarap niya sa atin. Napakapayapa ng mukha ng Itay. Siguro, nararamdaman na rin niyang nalalapit niyang kamatayan. Ang dami niya kasing bilin sa akin Isa pa sa napansin ko, malambing siya sa atin. Lagi rin siyang nasa may pintuan para abangan ang pag-uwi natin. Mabuti na lang nandyan si Tia Elisa at Tio Manolo para tulungan tayo sa pag-aasikaso sa burol ng Itay. Hanggang ngayon kasi para akong lutang. Maraming dumarating para makiramay. Patuloy lang talaga kung gaano kabait si Itay. Dito ka muna sa tabi ng Itay. Tutulungan ko lang ang Tia Elisa sa pagharap sa mga tao. Lalo ko napatunayan kung gaano kabait ang Itay.
Halos buong kabarangay namin ay naroon. At may iba pa na galing sa iba't ibang lugar. Bali 5 araw na ibuburo lang labi ng aking ama. Para maistima lahat ng mga bisita. Kumuha pa kami ng 4 na makakatulong sa pagbibigay ng kape at biskwit sa mga nakikilamay. Sa huling gabi ng lamay, isang panauhin ng hindi namin inaasahan na darating. Tia Eliza, sino po yung babae na yon? Yung mestiza na maraming alahas sa katawan. Ang ganda naman niya. Hindi mo ba siya nakikilala? Sa bagay, mga bata pa kayo noon ni Zack. Parang nakita ko nga po siya pero hindi ko lang matandaan kung saan. Kaibigan po ba siya ng Itay? Higit pa sa kaibigan, Iha. Siya ang nanay ninyo, si Ingrid. Siya? Ang nanay namin? Sigurado po ba kayo? Oo naman. Ang kapal naman ng mukha niya na magpakita pa rito. Kung ako sa'yo, hindi ko hahayaan na makalapit siya sa harap ng kabaong ng ama ninyo. Hindi po talaga. Ngayon, nananariwa lahat ang mga ginawa sa amin noon. Kung paano ang pagmamakaawa ng Itay noon na huwag niya kami iwan para sumama sa afam niya. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng hirap namin noon. Halos araw-araw, lasing ang Itay dahil sa kanya. Kahit ilang taon na ang nakakalipas, hindi ko makakalimutan ang ginawa niya kay Kuya Frank. Bumabangon muli ang galit sa puso ko. Kung gusto lang naman niya na makiramay, hindi na kailangan pang magtagal siya dito. Iba ang kutob ko, Iha, sa bigla niyang pagsulpot dito. Hindi ako naniniwala na gusto lang niyang makiramay. Wala sa itsura niya ang nalulungkot sa pagkamatay ng ama ninyo. Hindi ko po alam kung kaya ko siyang harapin. Biglang nangatog ang tuhod ko. Baka kung ano lang ang masabi ko Lalo't ang dami kong tanong sa kanya. Hindi mo siya kailangang harapin. Ako ang bahalang kumausap sa kanya. Nakatingin po siya sa atin. Nakikilala niya kaya ako? Maaaring hindi sa itsura, kundi sa lukso ng dugo. Kahit may edad na siya, maganda at mukha pa rin siyang bata. Sa kanya din lahat nakatuon ang mata ng mga tao. Iba talagang nagagawa ng salapi sa tao. Saka, noon pa man papansin na ang inay niyo Alam niyang burol ito, pero kung pumorma akala mo party ang pupuntahan. Hindi man lang niya iginalang ang Itay. Wala ka yatang aasahan na respeto dyan sa nanay mo. Huwag kang aalis dito ha. Kakausapin ko lang siya. Hindi ko nahihintayin na siya ang maunang lumapit. Paaalisin ko na rin siya. Hindi ko inaalis ang paningin ko sa tiyahin ko. Hanggang makalapit siya sa aking ina. Nag-usap sila sandali bago nagpatiunang humakbang ng tiyahin ko. Sandali pa akong sinulyapan ng inay bago siya sumunod. Bakit bumalik ka pa rito? Tinaon mo pa talaga sa burol ni Kuya Frank. Asawa pa rin ako ni Frank. May karapatan pa rin akong pumunta rito. Yung dalagang katabi mo kanina. Siya na ba si Micah? Oo, siya na nga. Mas kamukha siya ng ama niya. Nakuha niya rin pati ang pagiging kayumanggi. Pagkatapos ng ilang taon, yan lang ba ang sasabihin mo? Ni hindi ka man lang nakikitaan ng pagkasabik sa mga anak mo? Tingin ko naman naging maayos ang buhay nila. Sa tingin ko mas naging maayos ang buhay mo. Mula ulo hanggang sa suot mong sandals, lahat mamahalin. Kaya nga tinakasan ko ang buhay ko noon Dahil ayokong habang buhay na maging mahirap. Hindi lang naman ang mahirap na buhay ang tinakasan mo pati na ang responsibilidad mo sa mga anak mo. Matagal nang tapos yun. Hindi naman napariwara ang mga anak ko Alam ko rin kasi na hindi sila pababayaan ni Frank. Sa tingin ko hindi ka narito para kay Kuya Frank at sa mga anak nyo. Ano ba talaga ang sadya mo? Tutal naman tinatanong mo na. Ang kailangan ko talaga ang mamanahin ko kay Frank. Kahit bali-baliktarin mo man ang sitwasyon, asawa pa rin niya ako. May karapatan ako sa maiiwan na ari-arian ng asawa ko. Anong mana ang sinasabi mo? Mula noon, wala ka na talagang kahihiyan.
Hindi mo na iginalang ang lamay ni Kuya Frank. Paanong hindi ko na ginalang? Wala naman akong ginagawa ah. Tahimik lang naman ako sa isang tabi. Tapos bigla mo na lang ako nilapitan. Ang mabuti pa, umalis ka na lang. Hindi ka namin kailangan dito. Wala kang karapatan na paalisin ako rito. Asawa ko. At ikaw, pinsan ka lang ni Frank. Kung manggugulo ka lang sa katahimikan ng magkapatid, hindi kami papayag. Poprotektahan namin sila sa abot ng makakaya namin. Hindi ako manggugulo kung ibibigay nyo lang ang hinihingi ko. Nakita mo naman siguro kung gaano kasimple ang buhay ng mag-aama. Mula nang magkasakit si Kuya Frank, si Micah na ang umako sa gastusin at pagpapaaral sa kapatid niya. Anong ari-arian ang tinutukoy mo? Ito bang bahay na ito? Para sabihin ko sa'yo, umuupa lang sila dyan. Asawa ko ang may-ari dito. Hindi yan na tinutukoy ko. Kundi ang lupang minana niya sa kanyang yumaong ama. Anong lupa ang sinasabi mo? Alam mo ang tinutukoy ko. May karapatan ako sa lupang yon. At kukunin ko ang parte ko. Wala makakapigil sa akin. Bumalik din naman agad si Tia Elisa pero hindi na niya kasama ang inay. Niyaya ko ng tiyahin ko sa kwarto. Nagbilin lang ako kay Zack na maiwan sa tabi ng kabaong ni Itay. Siya po ba talagang nanay namin? Wala na ngang iba. Hindi man lang niya kami nilapitan ng kapatid ko para kausapin. Nahihiya siguro siyang lapitan kayo. Ilang taon ba naman bago siya magpakita? Sigurado naman na babalik pa siya. Ano daw po ba ang kailangan niya? Dahil sa lupang minana ng iyong ama. Yun po palang rason ng pagbabalik niya. Dahil sa lupang yon. Nagtataka naman ako kung paano yun nalaman ng nanay niyo. Ang lakas talaga ng radar ng babaeng yun basta pera. Nagbilin nga po pala ang Itay na kapag mawala siya, ibenta na namin ang lupang minana niya kay Lolo. Gusto niya po kasing pakinabangan na namin. Dati nga napag-usapan namin ng tungkol sa lupa na yon. Sabi ko, bakit ka ako hindi pa ibenta para pakinabangan niya? Ang sagot niya, mas gusto raw niyang kayong magkapatid ang makinabang. Puro na lang kami ang iniisip ng Itay. May pagkakataon siyang maging masaya ulit noon pero alang-alang sa amin ni Zack, hindi na rin siya naghanap ng makakasama. Kahit kayo lang namang tatlo, naging masaya pa rin naman ang Itay ninyo. Sayang nga lang po, hindi na niya inabot ang pagtatapos ni Zack. Isa po yun sa nagpapabigat sa aming magkapatid. Makikita pa rin naman niya ang pagtatapos ng kapatid mo. Sigurado ako, masaya na ang Itay niyo kung saan man siya naroroon. Mabalik po tayo kay Inay. Ano pong gagawin ko? Nanay mo pa rin siya. Irespeto niyo pa rin sa kabila ng mga ginawa niya. Pero ang tanggapin muli siya sa mga buhay ninyo, huwag mo nang payagan. Hindi na po talaga. Nasanay na rin kami na wala siya. Paano po kung ipilit niya ang karapatan niya sa lupa ng Itay? Kung nabubuhay ang Itay ninyo, ito rin ang sasabihin niya. Sa inyo lang ang lupang yon. Walang karapatan ng nanay ninyo. Kaya gusto ng ama ninyo na maibenta ang lupa na yon para maranasan ninyo ang maginhawang buhay kapag nawala na siya. Saka ko na nga lang po iisipin ang tungkol sa bagay na yan. Ilalaan ko po muna ang oras ko kay Itay hanggang sa mailibing siya. Tama yan. Hayaan mong maghintay ang ina ninyo kung kailan nyo siya mahaharap. Tara na po sa labas. Siguradong dadagsa ang mga makikilamay ngayong gabi. Kinabukasan hindi namin inaasahan na marami ang sasama sa libing ng aming ama. Patunay lang kung gaano siya kabait. Matapos maihatid ang Itay sa huling hantungan, sina Tia Elisa at Tio Manolo na lang ang nagpasalamat sa mga sumama. Nasa tabi pa rin kasi kami ng puntod ng aming ama at walang tigil sa pag-iyak. Parang ang ayaw naming umalis kung hindi nga lang umaambon na. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ng matinding kalungkutan. Ngayon ko mas nararamdaman ng sobrang lungkot kesa nung nakaburol pang Itay. Hindi na magiging madali ang pagising natin tuwing umaga.
Wala na kasing maghahanda ng kape at almusal natin. Wala na rin mag-aabang sa labas ng bahay sa pag-uwi natin. Wala na rin ang mangungulit ng tawag kapag na-late tayo sa pag-uwi. Ang dami na palang magbabago sa bahay na ito. Ngayon wala na si Itay. Kailangan pa rin nating magpatuloy sa buhay. Yun pa rin ang gusto ng Itay sa atin. Gagawin ko pa rin ang dati ko nang ginagawa. Ayoko namang mag-alala pa sa atin si Itay kung nasaan man siya. Oo nga pala, may kailangan ako sabihin sa'yo. Kung tungkol sa pagbabalik ni Inay, wala akong pakialam sa kanya. Hindi na natin siya kailangan ngayong malalaki na tayo. Siya kasi ang may kailangan sa atin. Bakit? Magpapaalaga na ba siya sa atin? Mukha pa naman siyang malakas ah. Hindi yun ang dahilan. Kaya siya bumalik dahil ang habol niya ang lupang minana ng Itay. Ang kapal naman niya. Iniwan niya ang Itay at sumama sa ibang lalaki. At inabandonan niya tayo nung maliliit pa tayo. Tapos ngayon, babalik siya dalang sa lupa ni Itay. Hindi ko nga alam kung paano niya nalaman ng tungkol doon. Ibig sabihin lang nun, meron pa rin siya mga mata dito sa atin. Yun siguro nagsabi sa kanya. Kung buhay pa ang Itay, hindi rin siya papayag na makakuha ng parte ang Inay. Kaya malakas ang loob niya dahil wala ng Itay natin. Basta huwag kang papayag ate. Hindi siya pwedeng makinabang sa iniwan sa atin. Eh yun din ang sabi ni Tia Eliza. Sana lang huwag niya tayong guluhin. Tingin ko kasi sa nanay natin, eskandalosa at hindi marunong mahiya. Nasabi ko yon dahil hindi man lang siya nahiya na pumunta pa sa burol ng Itay. Kapag ginulo niya tayo, pwede naman natin siyang ireklamo sa barangay. Pakikiusapan ko na lang siya. Huwag nating kalilimutan. Nanay pa rin natin siya kahit ano pa ang ginawa niya. Tsaka ayoko ng eskandalo. Oo ate, hindi naman ako magsasalita ng masama sa harapan niya. Ipakita natin sa kanya kung paano tayo pinalaki ng Itay kahit wala siya sa tabi natin. May mga gabi pa rin na iniiyakan ko ang pagkawala ng Itay. Ganon din ang kapatid ko. May mga umaga na tahimik lang kami dahil lagi namin naaalala ang Itay. Yun lang kasi ang mga sandali na madalas kami magkakasabay kumain. 1 linggo na rin na nakalipas nang muling magpakita ang Inay. Kahit kabado, pinilit ko pa rin na maging kalmado sa harapan niya. Nakakailang din ang pakiramdam na mag-ina kami pero para kaming estranghero sa isa't isa. Nandun nga pala ako sa sementeryo nung libing ng tatay niyo. Hindi na nga lang ako lumapit pa. Bakit po kayo nagpunta dito? Alam mo, una sa lahat gusto ko kayong makita ng kapatid mo. Nasa na nga pala si Zach? May pasok po siya ngayon. Oo nga pala. Ilang buwan na lang gagraduate na siya. Sayang no, hindi na nahintay ng ama niyo. Oo nga po, pero kailangan na rin po naming tanggapin na hanggang doon na lang po talaga ang Itay. Alam mo sa nakikita ko sa'yo malakas ang loob mo. Mula po mga bata kami ni Zach, marami pong itinuro sa amin ng Itay. Isa na po doon kung paano maging matapang para harapin ang mga pagsubok. Mabuti na rin na hindi kayo tumulad sa ama ninyo na hindi nakatapos. Kaya nagtsatsaga lang sa pamamasada ng tricycle. Dahil po sa pamamasada, napakain at napag-aral niya po kami ni Zach. Kahit po mahirap lang kami, masaya at kontento kami sa buhay na kayang ibigay ni Itay. Alam ko naman na masama ang loob niyo sa akin nang iwan ko kayo Pero sana maunawaan ninyo ko. Hindi ko na talaga kinaya ang hirap ng buhay noon. Kung magsalita po kayo, akala nyo, hindi kayo nanggaling sa mahirap na pamilya para hindi kayanin ang buhay sa piling namin. Yun na nga Tapos mahirap pa rin na magiging pamilya ko. Sana po, hindi na lang kayo nagpakasal kay Itay. Umpisa pa lang, alam na ninyong mahirap siya Hindi yung kung kailan kayo nagsasama na, sa kanya siya iiwan. Akala ko kasi mabibigay niya ang buhay na pinapangarap ko noon. Natupad naman na po ang pangarap ninyong buhay Kaya bakit pa kayo nagbalik? Nabanggit na siguro ni Tia Elisa niyo ang sadya ko. Kung tungkol po sa lupa na minanan ng Itay kay Lolo, huwag na po kayong umasa. Sa amin lang yun iniwan ng Itay. Wala kayong karapatan doon.
Huwag ka namang swapang iha. Asawa pa rin ako ng ama ninyo. Ako ang mas unang may karapatan doon kesa sa inyo ng mga anak. Kayo po ang swapang. Pagkatapos ng 20 taon, saka lang po kayo magpapakita para ipilit ang karapatan ninyo sa lupa ng Itay? Kahit ano pang sabihin mo, kasal kami ng tatay mo. Kukunin ko kung anong nararapat para sa akin. Kaya kung ako sa'yo, makipagtulungan ka na lang sa akin. Hindi po ako makikipagtulungan sa inyo. Wala po kayong aasahan sa akin. Alam mo, Iha, kahit noon pa nakukuha ko na ang gusto ko. Kaya huwag ka na magbatigas pa. Sa nakikita ko po sa inyo, maganda na ang buhay ninyo ngayon. Mayaman na kayo. Bakit kailangan niyo pang pag-interesan ng lupa ng Itay? Ang akin lang naman kinukuha ko ang para sa akin. Wala naman siguro masama doon. Wala po kayong makukuha sa amin. Ito rin ang sasabihin ng Itay kung sakaling buhay pa siya. Kakausapin ko na lang siguro ang abogado ko tungkol sa bagay na to. Kayo pong bahala. Pasensya na po hindi naman sa ipinagtatabuyan ko kayo. Marami pa kasi akong kailangang gawin. Nang makaalis ang inay, agad kong pinuntahan si Tia Elisa na kararating lang din sa bahay nila. Ikinuwento ko sa kanya ang pagpunta ng inay. Sayang, hindi kami nagkita. Di sana napagtulungan natin siya. Si Chang talaga. Parang gagawin niyo naman yun. Nakakainis kasi ang dahilan kung bakit siya bumalik Nagawa ko naman po siyang harapin kanina. Habang kausap ko nga siya, nai-imagine ko na baka bigla na lang niya akong yakapin. Pero hanggang makaalis siya, hindi po nangyari Wala man lang akong nakitang pananabik sa kanya. Aminin mo man o hindi, alam ko na nasasabi ka rin sa pagmamahal ng isang ina. Kahit puno kayo ng pagmamahal sa tatay ninyo at pag-aaruga ko, iba pa rin kasi ang isang ina. Wala talaga siya ni katiting na pagmamahal sa amin. Pera lang ang mahalaga sa kanya. Kahit ano pa ang maging desisyon yung magkapatid, nandito lang kami ng tiyong nyo. Salamat po. Alam ko pong lagi kayong nariyan. Ano kaya ang naging buhay ng nanay mo mula nang iwan kayo, no? Hindi ko rin po inusisa nung magpunta siya. Tsaka kita naman po sa ayos niya na buhay mayaman na siya. Ang ibig ko bang sabihin kung nagkaanak ba siya sa lalaking sinamahan niya? Kung buhay pa ba yung lalaki na yon at kung saan siya nakatira? Sa totoo lang po, takot akong malaman kung may kapatid ba ako sa kanya. Sigurado po kasi na mas mahal niya yun kesa sa amin. Mabuti pa siya, nakaranas ng pagmamahal at pag-aaruga sa nanay namin. Sana pala hindi ko na binanggit pa. Dumagdag patuloy sa samaan ng loob mo. Okay lang po. Mapag-uusapan naman po yan sa mga susunod na araw Sa susunod na bumalik ulit ang nanay mo, tawagin mo ako para dalawa tayong haharap sa kanya. Dahil abala ko sa trabaho at ang kapatid ko naman sa pag-aaral, ipinaubaya ko na lang kina Tia Elisa ang pagbebenta sa lupang pamana kay Itay. Nang araw na yun, paalis na sana siya para makipagkita sa taong titingin. Nang makita niya ang inay na nasa tapat na ng pintuan namin. Wala ang magkapatid. Gagabihin na ang mga yun sa pag-uwi. Ano ba ang kailangan mo? Ano pa bang dahilan ko para bumalik sa lugar na to Ang tigas din ng mukha mo, ano? Siguro nasa talampakan na ang hiya mo. Ano? Hindi ka pa rin nagbabago. Tumanda ka na lang, salitang kanto pa rin ang alam mo. Wala namang masama. Hindi katulad mo, yumaman lang, nakalimutan na ang pinanggalingan. Mukhang paalis ka. Nakapangalis ka kasi Nagmamadali nga ako. Kung wala ka nang sasabihin, mauuna na ako sa'yo. Saan ang lakad mo? May kakausapin lang akong tao. Yung bibili ba ng lupa? Wala ka nang pakialam kung sino man ang kakausapin ko. Kung tungkol sa lupa ng asawa ko, may karapatan akong malaman. Sinong asawa? Yung iniwan mo para sa AFAM? Hinaan mo nga ang boses mo. O bakit? Nahihiya kang marinig ng mga kapitbahay na maungkat muli ang nakaraan mo. Gusto mo naman ito
Nananahimik na kasi ang magkapatid. Bigla ka nalang sumulpot dito para ipilit ang karapatan mo kuno. Hindi ka ba talaga titigil ha? Ikaw ang tumigil sa panggugulo mo. Mahiya ka naman. Mapera ka na nga eh. Gusto mo pang agawan ng mana ang mga anak mo? Pinaglalaban ko lang ang karapatan ko. Anong masama doon? Anong karapatan? Nawala na yon mula nang iwan mo ang pamilya mo at sumama ka sa ibang lalaki. Kahit ano pa ang sabihin mo, kukunin ko pa rin kung anong akin. Sinwerte ka lang na makasungkit ng AFAM pero hindi ka suswertehin na makuha ang mana ng mga anak mo. Kaya umalis ka na! Ano ba? Huwag mo nga akong maitulak-tulak ng madumi mong kamay. Ah, ganon. Pwes, ipagtutulakan pa kita hanggang umalis ka. Oo na, aalis na ako. Pero babalik pa rin ako dito. Hindi mo ako mapipigilan. Nakarating naman sa akin ang nangyari. Imbis na nagdadalamhati pa rin ako sa pagkamatay ng itay namin, natatabunan na yun ng pag-aalala sa pwedeng gawin ng inay. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko kanina. Kaya naman naitulak ko na siya. Ibigay na lang kaya natin ang hinihingi niya. Sa tingin mo kaya magugustuhan yun ng ama mo? Mag-isip ka nga, Maika. Hindi nga po siguro, pero tingin ko po kasi hindi titigil ang inay sa panggugulo sa atin. Alam niyo naman po na hindi kami sanay sa gulo. Kilala ko ang nanay mo. Kahit makuha pa niya ang gusto niya, hindi pa rin niya kayo titigilan. Sarili lang niya ang minamahal niya. Hanggat meron siyang nakikita na pwedeng pakinabangan sa inyo, hindi niya kayo patatahimikin. Kakausap po ako ng abogado para malaman kung anong dapat gawin. Mabuti pa nga, Iha. Akala yata ng nanay mo porke mayaman na siya, pwede na niyang makuha ang lahat ng gusto niya sa isang pitik ng daliri lang. Sana hindi na lang siya nagpakita ulit. Kung sakit lang pala ng ulo ang dala niya. Ihanda niyo lang ang mga kalooban ninyo. Sigurado na marami pang gagawin ng nanay niyo na pwedeng ikasama ng loob ninyo ni Zach. Meron pa po bang masasakit sa ginawa niyang pag-iwan sa amin noon? Oo nga, tuwing naaalala ko ang gabing yun. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako para sa inyo. May mga babae talaga na handang iwan ng pamilya para sa ibang lalaki. Baka nga po si inay ang leader nila eh. Baka nga. Natutuwa naman ako kahit papano Naghagawa mo pang magbiro. Alam kong nagdadalamhati ka pa rin sa pagkawala ng tatay niyo. Habang buhay na po kami magdadalamhati ni Zach. Pero sabi ko nga, kailangan pa rin namin magpatuloy sa buhay. Tama yan, Iha. At isa pa, sa'yo huhugot ng lakas ng loob ang kapatid mo. Kaya nga po, lagi kong ipinapakita kay Zach na matapang ako. Kahit minsan po nangihina din ako. Maiba nga pala ako. Kanina kasi, naikwento ko sa tiyuhin niyo ang nangyari. Nag-aalala siya sa inyo. Baka daw gusto niyong lumipat sa bahay namin. Tatanungin ko po si Zach. Napansin ko po kasi nitong mga huling araw lagi siyang tulala. Kahit po kasi saan namin ipaling ang mga mata namin, puro alaala ng itay ang nakikita namin. Alam mo naman sa inyong magkapatid siya ang malapit sa tatay niyo. Wala pa kasi siyang 1 taon noon nang iwan kayo ng nanay niyo. Kaya nga po naisip ko na baka makakabuti sa kanya kung lilipat muna kami ng tirahan. Sabihan niyo lang ako kung ano ang desisyon ninyo. Para na namin kayong mga anak. Pagdating po ni Zach mamaya, kakausapin ko agad siya. Maliban sa gabi na nakainom pa si Zach nang dumating na labis kong ipinagtataka. Hindi kasi umiinom ang kapatid ko. Dahil doon bigla ako nakaramdam ng galit. Nasermonan ko tuloy ng wala sa oras. Kailan ka pa natutong uminom, ha? Pasensya ka na, ate. Napasubo lang ako sa barkada Huwag ka nang sasama sa mga kaibigan mo na yon kung pag-iinom lang din ang ituturo sa'yo. Ate naman, bakit ka naman ganyan? Minsan lang ako uminom, galit ka na kagad. Hindi ka nga umiinom kaya nagtataka ako. May problema ka ba na hindi mo sinasabi sa akin, ha? Wala akong problema.
Hindi ako naniniwala. Nararamdaman ko na meron kang tinatago. Gusto ko lang makalimot. Makalimot saan? Kung tungkol sa pagkamatay ng Itay, napag-usapan na natin yan, di ba? Magiging matatag tayo para sa kanya. Unti-unti ko na rin naman natatanggap ang pagkawala ng Itay eh. Pero hindi yung pagbabalik ng inay natin. Apektado rin ako sa pagbabalik niya. Lalo't hindi maganda ang intensyon niya. Mangako ka ate. Hindi mo siya bibigyan ng parte ng lupang pamana sa atin ng Itay. Wala siyang karapatan doon. Pagkatapos ang ginawa niya pag-iwan sa atin. Huwag ka mag-alala. Ni piso, wala siyang makukuha sa atin. Kaya alisin mo na yung pag-aalala mo. Salamat ate. Sorry kung uminom ako at naglasing pa. Gusto ko lang kasi makalimot eh. Huwag mo nang uulitin ang pag-inom mo ng alak. Hindi yan mabuti sa kalusugan mo. At kung may problema ka, maliit man o malaki, nandito lang ako para makinig. Pangako ate, hindi na ito mauulit pa. Mabuti naman, nagkalinawan na tayo. Kumain ka na ba? Hindi pa ate. Hindi pa rin ako kumakain dahil hinihintay nga kita. Ipagtitimpla rin kita ng kape para mawala yung kalasingan mo. Tutulungan natin sa paghahain. Wag na. Maupo ka na lang dyan. Baka mahilo ka pa eh. Meron din pala akong sasabihin sa'yo. Ano yun ate? Kinausap ako ni Tia Eliza kanina. Baka daw gusto nating lumipat sa bahay nila. Iiwan natin ang bahay na ito? Hindi naman talaga atin to eh. Tsaka, tingin ko, hindi tayo makakausad kung lagi na lang nating maaalala ang Itay sa bahay na to. Ikaw ate, kung anong desisyon mo. Magulo pa kasi ang utak ko ngayon eh. Ikaw na munang bala magdesisyon kung anong makakabuti sa atin. Naisip ko rin kasi, baka lagi tayong pupuntahan ng inay dito. Paano kung ikaw lang ang madatnan niya? Mabuti yung kasama natin si Tia Eliza. Ayoko siya makita hanggat maaari. Matagal ko nang tanggap na wala tayong nanay. Unti-untiin na natin ang pag-aayos ng gamit. Tamang-tama, bukas wala akong pasok sa trabaho. Ganon din ikaw. Tulungan mo na lang ako bukas, ha? Pagkatapos na lang siguro ng 40 days tayo lumipat. Oo naman. Yun talaga ang plano ko. Sige na, kumain na tayo para makapagpahinga ka na. Kinabukasan maaga akong nagising. Nang mga oras na yun tulog pa si Zach nang silipin ko sa kwarto niya. Habang nag-aayos ako ng mga gamit sa sala lumabas ng kwarto ang kapatid ko. Pareho pa kami nagulat nang dumating naman ang inay. At tuloy-tuloy lang siyang pumasok. Mukhang abala kayo ngayon ah. Hindi sana istorbo ang pagdating ko. Hello Zach. Gwapo ka. Yun nga lang ang payat mo. Ang totoo po niyan, marami kaming gagawin ng kapatid ko ngayong araw. Ganun ba? Hindi naman ako magtatagal eh. Gusto ko lang namang malaman ang desisyon nyo tungkol sa kailangan ko. Mawalang galang na po sa inyo. Pero sa tingin ko, hindi na dapat kayo nagpakita sa amin. Pagkatapos ng maraming taon, kung ang lupa lang naman ng Itay ang kailangan nyo, wala po kayong karapatan dun. Nag-aaral ka pero hindi mo yata alam ang karapatan ko bilang asawa ng tatay nyo. Sa pagkakaalam ko po, matagal nang walang asawang Itay. Iniwan mo siya para sa ibang lalaki, di ba? Hindi nyo kasi alam ang dahilan kung bakit ko iniwan ang Itay nyo. Alam po namin, nagsawa na kayo sa buhay mahirap. Alam ko na galit kayo sa akin at ayaw nyo akong makita. Kapag nakuha ko na ang kailangan ko, hindi na ako magpapakita pa sa inyo. Ang kapal naman po talaga ng mukha nyo. Bastos kang bata ka! Hindi ba kayo naturuan ng tatay nyo na magandang asal? Nag-aaral ka pa naman. Tinuruan po kami ng tatay namin kung paano rumespeto sa kapwa. Pero mahirap pong ibigay yun sa inyo. Alam mo, magkasing edad lang kayo ng stepson ko. Pero siya mabait at magalang. Mahal niya ako, tinuring na parang tunay na ina. Hindi katulad mong bastos.
Wala po kayong karapatang pagsalitaan ng ganyan ng kapatid ko. Hindi niyo rin kami kailangang kumpara sa stepson ninyo. Igagalang ka pa kaya niya? Oras na malaman niyang iniwan mong sarili mong pamilya para sa pera? Hindi mangyayari yan. Dahil imposible na mayroong magsabi sa kanya ng nakaraan ko. Huwag kayo masyadong kumpiyansa. Ang karma, hindi niyo masasabi kung kailan tatama. Akala ko naman maganda talaga ang pagpapalaki sa inyo ng tatay nyo. Lalo't nakapag-aral kayo. Nagkamali lang pala ako. Huwag niyo na pong babangitin ng itay kung hindi rin lang naman magandang sasabihin niyo. Matuto po kayong rumespeto kahit wala na si itay. Maika, pagsabihan mo tong kapatid mo ha. Kahit ano pang nagawa ko, nanay nyo pa rin ako. Sa akin pa rin kayo lumabas. Kaya ngayon wala nang tatay nyo, sa akin na kayo makikinig. Sa tingin niyo po kaya basta na lang kami susunod sa inyo pagkatapos ng ilang taon ninyong pagkawala? May sarili na po kaming pag-iisip. Kanino nyo ba gustong sumunod ha? Sa mag-asawang Elisa at Manolo? Sila po ang naging karamay ng itay nung panahong iniwan niyo siya. Ngayon naman po, kami ang dinadamayan nila. Wala po akong nakikitang masama kung sa kanila man kami susunod at makikinig. Kaya siguro kayo ganyan eh. Dahil nasusulsulan kayo ng dalawang yon. Itong tandaan nyo ha. Hindi ako papayag na sila ang makinabang sa naiwang ari-arian ng ama nyo. Naghihirap na po ba kayo? Ha? Bakit mo naman naitanong yan? Nagtataka lang po kasi kami kung ba't ganun nyo na lang habulin ang lupang minana ni itay. Kapiraso lang po yun, kumpara sa yaman nyo ngayon. Hindi pa ba malinaw? Asawa ako ng tatay ninyo. Kaya may karapatan ako. Sana po nung nagkapera kayo, nag-aral din kayo. Para alam nyo ang sinasabi nyong karapatan. Iniinsulto mo ba ako ha? Wala po kayong karapatan sa lupa ng itay. Hindi po yun conjugal property. Pamana yun sa kanya ng kanyang ama. Kahit kasal pa kayo, wala po kayong karapatan doon. Hindi totoo yan! Kung gusto niyo po magtanong kayo sa abogado para malinawan kayo. Huwag mo kong turuan kung anong dapat kong gawin. Ngayong alam nyo na, huwag na kayong bumalik pa kahit na kailan. Akala nyo ba gusto ko kayo makita? Kung pwede lang sana na hindi na lang kayo ipinanganak eh. Buhay na alaala kayo kung paano ako naghirap nun. Parang patalim na sumaksak sa mga puso namin ng kapatid ko ang mga binitiwang salita ng inay. Mula nun madalas ko nang makitang tulala si Zach. At minsan umiiyak sa gabi. Alam ko masyadong dinamdam ng kapatid ko ang mga sinabi ng inay. Kawawa naman ang kapatid mo. Mababaw kasi ang luha ng kapatid mo, parang tatay mo eh. Kahit po ako sobrang nasaktan sa mga sinabi ng inay eh. May ganun palang magulang. Sa halip na magpakumbaba, siya pa ang galit at masakit magbitaw ng salita. Pasensya na kayo kung wala ako nung mga oras na yon. Hindi ko kayo naipagtanggol sa nanay nyo. Okay lang po, Chang. Hindi naman po kasi sa lahat ng oras eh, nandyan kayo. Kailangan din namin tumayo sa sariling paa. Sa Sabado na pala ang ika-40 araw ng kamatayan ng ama ninyo. Ako na lang ang bahala na manguna sa padasal. Pagkatapos nun, pwede na kayong lumipat dito. Pumayag ba si Zach na dito na kayo titira? Opo, ipinaubaya na po niya sa akin ang pagdedesisyon. Ay, mabuti naman. Akala ko kasi tututol siya eh. Hindi ko pa po pala nababanggit sa inyo. Umuwi po siyang lasing nung isang gabi. Nasermonan ko nga po eh. Ano ka mo? Kailan pa natutong uminom ang batang yon? Siguro po na-impluwensyahan ng barkada. Saka po, gusto raw niyang makalimot kahit sandali. Tama lang pala na dumito kayo. Mababantayan ko pa ang kapatid mo. Hindi ko maiwasan mag-alala eh. Oo nga po, hindi ko naman siya pwedeng bantayan dahil may trabaho ako. Intindihin mo na lang ang trabaho mo at ako na ang bahala sa kapatid mo. Nasaan nga pala si Zach ngayon? Nagpaalam pong maglalaro ng basketball. Dito na lang pala kayo kumain ha. Magdadala daw ng ulam ang tsumanolo mo eh. Bago ang araw ng paglipat namin, muling dumating ang inay.
Naabutan niya akong iniligpit ang ilang gamit sa sala. Sa makalawa kasi may ibang uupa na doon. Nang makita ko siya, hindi ko mapigilan na sumama ang timpla. Ano na naman po ang ginagawa niyo dito? Masanay ka nang lagi ako nakikita, Iha. Bakit wala nang gamit dito? Huwag mong sabihing ibinenta nyo na. Inilipat na po namin. May iba na po kasing uupa sa bahay na ito. Saan kayo titira? Lilipat na po kami kina Tia Eliza. Sabi na nga ba eh. Kung akala nyo na hindi ko kayo mapupuntahan doon, nagkakamali ka. Hindi po kami lilipat para iwasan kayo. Wala pong anak si Tia Eliza. Sila na lang ang pamilya namin ni Zach kaya gusto nila na magkakasama na kami. Gusto lang naman niya kayong ilayo sa akin eh. Yun ang dahilan na mag-asawang yun. Sulsul sila kahit nun pa. Kahit ano pa po ang dahilan nila, wala pong kaso sa amin. Mahal namin sila na parang mga magulang. Sa tingin mo, maiinsulto ko sa sinabi mo? Alam ko pong hindi. Dahil hindi nyo naman kami tinuring na mga anak kahit noon pa eh. Sarili nyo lang po ang minahal ninyo. Sige na, pag-usapan na natin ang tungkol sa lupa. Nagtanong na po ba kayo sa abogado ninyo? Hindi na kailangan, basta ibigay nyo na sa akin ang parte ko, tapos. Kung ako sa inyo, tumigil na kayo sa pagpunta dito. Wala po kayo mapapala kundi pag-aaksaya lang ng oras. Hindi ako papayag. Kakasuhan ko kayo. Mga walang modong anak. Gawin niyo po. Nagsasawa na rin ako sa mga masasakit ninyong sinasabi eh. Sana nga po, hindi na lang namin kayo naging ina. Nagkukunwari ka pang mabait. Pero lumabas na rin ang tunay mong ugali. Manang-mana ka sa tatay mo. Opo, nagmana kami ng kapatid ko sa tatay namin. Mabuti na lang, wala kaming nakuhang ugali sa inyo. Maldita ka! Subukan ninyo, nasaktan ako. Baka nakakalimutan ninyo kung nasaan kayo. Marami akong pwedeng ikaso sa inyo. May araw din kayong magkapatid sa akin. Lalo ka na! Galit na umalis ang inay. Ako naman parang nauupos na kandila na napaupo na lang. Humahangos naman na dumating si Tia Elisa. Nakita kong galing dito ang nanay mo. Mukhang galit na galit. May nangyari ba? Matindi po ang pagtatalo namin. Sumusobra na po kasi siya eh. Kaya nasagot ko na po siya. Kailan ba matatapos ang problema natin sa babaeng yun? Kung inaakala po niya na makukuha niya ang gusto niya, nagkakamali siya. Hindi niya ako pwedeng sindakin na lang. Tama, maging matigas ka sa kanya. Natiis nga niya kayo ng ilang taon eh. Chang, meron na po bang bibili ng lupa? Oo, kausap na siya ng tsumanolo mo. Konting panahon na lang ang paghihintay nyo. Huwag po kayo mag-alala. Bibigyan ko po kayo ng Tiyo Manolo. Naku Iha, hindi namin kailangan yun. Sa inyo yun. Tama lang na kayo ang makinabang. Marami na po kayong sakripisyo sa amin. Tanggapin niyo na po ang ibibigay ko. Saka na natin yan pag-usapan. Ang mabuti pa tulungan na kita sa pagliligpit ng mga gamit nyo. Nakahinga naman ako ng maluwag na mga sumunod na araw hindi na ulit pumunta ang inay. Dahil sa kaabalahan ko sa trabaho, hindi ko napapansin ang kakaibang kinikilos ni Zach. Wala rin kaming kamalay-malay na nakipagkita sa kanya ang inay. Tay, bakit nyo kami iniwan kaagad? Sabi ko babawi pa ako sa inyo eh. Ang daya nyo naman. Miss ko na po kayo. Malapit ka talaga sa tatay mo, no? Kahit mahigit 2 buwan na siyang wala iniiyakan mo pa rin. Anong ginagawa nyo rito? Mula sa eskwelahan nyo, sinundan kita papunta dito sa sementeryo. Bakit kailangan nyo akong sundan? Masama ba? Gusto ko lang naman malaman ang mga ginagawa mo. Tigilan yung pagsunod-sunod sa akin. Wala po kayong mapapala sa akin. Ate ko magpapasya tungkol sa lupa. Kung hindi dahil sa pagsunod ko sa'yo, hindi ko sana malalaman ng sekreto mo. Anong ibig niyo sabihin?
Sa tingin mo kaya matutuwa ang itay mo? Kapag nalaman niya nalulung ka pala sa ipinagbabawal na gamot? Hindi totoo yan. Parang pinalalabas mo na gumagawa ako ng kwento ah. Kaya minabuti kong kuhanan na lang kayo ng video. Ito, panoorin mo. Matibay na ebidensya yan. Hindi. Buray mo yan. Hindi dapat kumalat yan. Isang buwan lang gagraduate na ako. Baka makarating yan sa eskwelahan namin. Ah, ganun ba? Pasensya ka na iho pero kausap ko na ang isa sa mga professor mo kanina. At pinakita ko na to. Bahala na siya kung anong parusa ang gagawin sa'yo. Anong ginawa mo? Hindi mo ba alam na pwedeng hindi ako makagraduate? Sinira mong buhay ko! Ganti ko yan dahil sa pagmamatigas nyo ng ate mo. Sarili nyong ina pinagdadamutan nyo. Anong klase kayong mga anak? Ang sama mo! Masama na kung masama. Wala akong pakialam kung yan ang tingin nyo sa akin. Kahit hindi nyo ibigay ang parte ko sa lupa ng ama nyo, at least nakaganti na ako sa inyo. Ang pangarap namin, Itay, sinira mo. Bakit? Tumigil ka nga sa pag-atungal mo dyan. Baka mamaya bumangon ng mga patay sa sementeryo na to. Wala kang kasing sama. Hindi ka sana patahimikin ang konsyensya mo habang buhay. Matutupad sana ang pangarap mo kung nakinig lang kayo sa akin. Hindi nyo ako kaya. Tatay nyo nga, hindi ako kinaya eh. Kayo pang mga anak ko. Halos sumalik na sa lupa ang mukha ng kapatid ko sa tindi ng paghagulgul niya. Ang inay naman nakangiti pang naglakad palayo sa lugar na yun. Gaya ng inaasahan, hindi pinalampas ng eskwelahan ng nangyari. Kahit anong pagmamakaawa ni Zack at ng mga kaibigan, hindi sila pinayagan na makagraduate. Anong ginagawa mo, Iha? Tumitingin po ako sa online ng pwedeng iregalo kay Zack sa graduation niya. Naghahanap na nga rin ako ng ireregalo namin ng tsumanolo mo eh. Ipagluluto ko rin siya ng mga paborito niya. Huwag na po kayo mag-abalang magluto. Plano ko po kasi na kumain na lang sa labas sa araw na yon para hindi na po kayo mapagod. Mas okay nga siguro nakakain na lang tayo sa labas. Matagal-tagal na rin naman nung huling lumabas tayo ng itay nyo. Nasaan nga po pala si Zack? Maagang umalis kanina eh. Sa university daw siya pupunta. Baka may practice. Malamang po, bagong cellphone na lang ireregalo ko sa kanya. Naku, siguradong matutuwa ang kapatid mo. Hindi naman kasi siya palahingi sa inyo eh. Nakita ko nga na luma na ang cellphone niya at may basag na. Napakabait naman po ni Zack kahit nung bata pa. Hindi siya maluho kahit kaya ko namang ibigay. Mahina nga lang ang loob. Nitong mga huling araw nga laging malalim ang iniisip niya. Nang tanungin ko naman kung may problema, wala naman daw at iniisip lang ang graduation nga. Hindi lang po siguro siya makapaniwala na magtatapos na siya. Oo nga. Maiba nga pala ako. Hindi na yata nagpakita ulit ang nanay niyo. Baka po natauhan na rin. Wala naman po talaga siyang habol dahil pamana ang lupa na yon kay Itay. Siguro po may nakausap na siyang abogado. Ang yabang kasi niya eh. Sana nga wag na siya magpakita. Baka mamaya kasi nagpapalamig lang yun. Ipagdasal po natin na sana tuluyan na siyang manahimik. Oo nga, magtitirik pa ako para ipagdasal siya. Sana lang tablan siya. Si Tia Eliza talaga. Isang linggo na lang graduation na ng kapatid ko. Handa na rin ang mga regalo namin sa kanya. Minsan pag uwi ko, nadatnan ko siyang nakatingin sa damit na isusuot niya. Excited ka na, no? Oo, ate. Itong damit na ito, kami pa ni tatay ang bumili. Tapos, bilang araw na lang inatake pa siya. Ay, alam ko, namimiss mo na siya. Ganon din naman ako eh. Sigurado, masaya siyang nakatingin sa'yo. Sa wakas, pakakaakyat ka na rin sa stage. Ate! Binata ka na,
pero iyakin ka pa rin. Sorry ate. Bakit ka nagsasorry? Basta ate. Sorry talaga. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Ate, gusto mo ba ng ice cream? Libre ko. Lagi lang kasi ikaw ang nanlilibre sa akin mula nung bata pa tayo. Hayaan mo naman na ako manlibre sa'yo. Aba, gusto ko yan. Tara na kung ganon. Isama natin si Tia Eliza. Masaya kaming tatlo noon na nasa tapat ng tindahan habang kumakain ng ice cream. Wala kaming kamalay-malay sa trahedyang nagbabantang mangyari. Hapon habang naghihintay na masasakyan, biglang tumawag ang tiyahin ko na umiiyak. Nanlamig ang buong katawan ko. At parang gusto nang bumigay ng mga tuhod ko habang nakikinig sa kabilang linya. Sa nanlalabong paningin, pinara ko ang taxi at nagpahatid sa ospital. Ano pong nangyari kay Zach? Ano ang inom niya? Nagtaka na kasi ako kung bakit ang tagal niya sa loob ng banyo. Kumakatok ako pero hindi siya sumasagot. Bigla akong kinabahan kaya pinuwersa na ng tsumalolo mo ang pinto. Nakita nga namin, bumubula at umuusok na ang bibig niya. Ininom ni Zach yung galon ng muriatic acid. Hindi! Bakit, Zach? Bukas ng graduation mo. Nasaan na po ang kapatid ko? Ha? Gusto ko siya makita. Maika! Ginawa lahat ng doktor para mabuhay si Zach. Maniwala ka. Sinubukan nila siyang iligtas. Tia Eliza, nasaan si Zach? Nasa higaan siya. Kakalabas lang ng doktor at nurse. Zach? Nandito na si ate. Bakit? Bakit nakataklob siya ng kumot? Tanggalin niyo! Baka hindi siya makahinga eh. Maika. Maika. Wala na si Zach. Hindi totoo yan. Marami kaming planong dalawa. Hindi niya magagawang iwan ako mag-isa. Hindi makasarili ang kapatid ko. Zach! Mulat pa naman ang mata mo. Bukas ng graduation mo eh. Zach naman eh. Sinabi lang gumising ka na. Maika. Hindi na siya gigising. Iniwan na niya tayo. Hindi to totoo. Zach, gising. Pag mo akong iwan. Nung mga oras na yun, parang gusto ko na rin sumama kay Zach. Hindi ko na kasi alam kung paano mabubuhay nang wala sila ng itay. Hanggang maiuwi ang labi ng kapatid ko, walang tigil ako sa pag-iyak. Maraming tanong sa isip ko na hanggang ng mga sandaling yun. Naghahanap pa rin ng kasagutan. Maika, alam ko na hindi ito ang tamang oras pero kailangan mo na kasing malaman. May kinalaman po ba kay Zach? Oo. Nakausap ko mismo ang isa sa mga propesor ni Zach. Hindi pala siya makakagraduate. Baka yun ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay.
Ano ang rason para hindi makagraduate ang kapatid ko? Okay naman po ang grades niya. May nagsumbong daw na gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot ng mga kaibigan niya. Pero sabi ng 3 niyang kasama, hindi daw dapat kasama si Zack dahil noon lang daw tumikim ng ganun ang kapatid mo. Nadala lang daw ng panunukso nila. Pero kahit kailan daw hindi siya gumamit. Sino ang nag-report sa kanila? Hindi ko alam, Iha. Wala din silang alam. Mabait ang kapatid ko. Siguro nagawa lang niya yon dahil sa pagdadalamhati ng pagkamatay ng itay. Yun nga ang sabi ng mga kaibigan niya. Sinisisi rin nila ang mga sarili sa nangyari kay Zack. Kung sino man ang nagsumbong, siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng kapatid ko. Gusto ko rin sisihin ang sarili ko. Ako ang laging kasama ng kapatid mo. Pero wala man lang akong napansin na kakaiba sa ikinikilos niya. Bakit, Zack? Hindi ba sabi ko, nandito lang ako kapag may problema ka? Hindi naman ako magagalit eh. 2 na nga lang tayo, iniwan mo pa ako. Hindi totoo ang sinasabi mo na mahal mo ko kasi iniwan mo ko eh. Pagkatapos ng libing ng kapatid mo, aalamin natin kung sino ang nagsumbong na yon. Kahit pa na malaman natin, hindi na rin maibabalik ang buhay ni Zack. Gusto ko lang din malaman kung may galit ba siya sa kapatid mo o kung ano ang motibo niya. Bahala na po kayo, Tia Elisa. Wala na akong lakas para alamin pa po ang tungkol sa bagay na yan. Magpahinga ka muna, Iha. Ilang gabi ka ng puyat. Baka kung mapano ka. Mabuti na rin siguro na sumunod na rin ako sa kanila. Wala na ring halaga ang buhay ko. Huwag mong sabihin yan. Sige na, ihahatid na kita sa kwarto mo. Ang tsumanolo mo na lang ang bahala rito. Wala akong nagawa nang akayin na ako ng tiyahin ko papunta sa kwarto. Doon ko lang napagtanto na wala na nga akong lakas. Paglapat pa lang ng likod ko sa higaan, parang gusto nang pumikit ng mga mata ko. Iniwan lang ako ng tiyahin ko nang tulog na ako. Pagbalik niya, namataan niya ang papalapit kong ina. Totoo bang si Zack ang pinaglalamayan? Oo, siya nga. Wala na ang anak mo. Anong ikinamatay niya? May sakit ba siya? Nagpakamatay siya. Ano? Pero bakit? Hindi kasi siya kasama sa mga nagtapos. Masyado niyang dinamdam yun. Sa totoo lang, mahina talaga ang loob ng batang yun eh. Hindi ko alam na ganun pala siya. Kasalanan nito ng taong yun. Kung hindi sana siya nagsumbong, hindi sana maiisip ni Zack ang magpakamatay. Sino bang tinutukoy mo? Ang nagsumbong sa anak mo na gumagamit ng droga. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Dahil sa kanya, hindi na namin kasama si Zack. Pwede ko bang lapitan si Zack? Oo naman. Anak mo pa rin siya. Hindi ko ipagkakait sa'yo na makita at makasama ang bunso mo. Eh bakit nakatakip ang kabaong niya? Paano ba siya nagpakamatay? Uminom siya ng muriatic acid. Matindi ang naging pinsala niya kaya minabuti namin na nakasara na lang ang kabaong niya. Matindi pala ang pinagdaanan niya. Si Maika nga pala. Pinagpahinga ko muna sa kwarto niya. Ilang araw na kasi siyang walang tulog. Hindi rin gano'n nakakakain. Kawawa naman siya. Makikiusap sana ako sa'yo. Kung maaari, palipasin mo muna ang pagdadalamhati ni Maika. Huwag mo muna siyang guluhin tungkol sa lupa. Oo naman. Hindi naman ako ganun kasama. Tsaka, anak ko ang pinaglalamayan.
Salamat sa'yo. Kung okay lang gusto ko sanang araw-araw na nandito. Walang problema. Gabi na nang magising ako. Agad ako lumabas ng kwarto at lumapit sa kabaong ng kapatid ko. Nakita ko nandun ang inay. Umiiyak siya habang nakatingin sa nakasaradong kabaong. Ano ang ginagawa niyo dito? Maika, sana wag mo akong paalisin. Gusto ko rin makasama ang kapatid mo kahit sa huling sandali. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo paaalisin. Kumain ka muna. Ako na lang muna ang bahalang magbantay. Sabi kasi ng Tia Elisa mo hindi ka raw kumakain. Sino po ba makakakain sa ganitong sitwasyon? Mag-isa na lang ako. Iniwan na nila ako. Nandito pa naman ako, anak. Hindi ka nag-iisa. Okay na po akong kasama sina Tia Elisa at Tio Manolo. Sila naman talaga ang tunay na nagmamalasakit sa akin Alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa inyo ng kapatid mo. Marami akong masasakit na salitang binitiwan. Sana mapatawad mo ko. Ayoko po munang pag-usapan ng bagay na yan. Pasensya ka na. Nasaan po pala sina Tia Elisa? Hindi ko sila nakikita. Inaasikaso nila ang mga tao. Nandyan lang sila. Nag-iikot na may dalang kape at biskuit. Hindi na ako muling nagsalita pa. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa kapatid ko. Walang tigil ko siyang kinakausap habang tumutulo ang mga luha ko. Dumating ang araw ng paghahatid sa huling hantungan ni Zach. Kung hindi pa ako hinawakan at nilayo sa kabaong, halos ayoko pang bumitiw. Nagpupumiglas din ako. Hanggang mahimatay ako dahil sa matinding paghihinagpis. Nandito ka lang pala sa kwarto ni Zach. Kanina pa kasi kita hinahanap Ano po ba ang kailangan nyo? Kasi ilang araw nang pabalik-balik ang inay mo. Ayaw mo naman siyang harapin. Kung tungkol na naman sa lupa. Ilinaw niya na hindi yun ang rason ng pagpunta niya. Gusto ka lang daw niyang damayan. Hindi ko po siya kailangan. Kung sa inaakala niya dahil sa gagawin niya ay mapapalapit ako sa kanya, nagkakamali po siya. Mas lalong ayoko po siya makasama. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Gusto mo rin siyang sisihin sa nangyari sa kapatid mo, pero wala naman siyang kasalanan Hindi ko po maipaliwanag pero lalo pong bumigat ang pakiramdam ko sa kanya. Saka po, lagi pong laman ng panaginip ko si Zach. Pinapaiwas niya ako sa nanay namin. Ganun ba? O sige, ako na lang ang bahalang kumausap sa kanya kapag bumalik. Salamat po sa pangunawa. Kagabi ka pa walang kain. Mabuti pa, sabayan mo ako sa pagkain. Wala po akong gana. Gusto ko lang po dito sa kwarto ni Zach. Pilitin mong kumain kahit konti. Sige na, hindi ako lalabas kung hindi ka sasama. Sige na nga po. Ay salamat naman, napilit na rin kitang kumain. Hindi matutuwa ang itay at kapatid mo kung makikita nilang pinababayaan mo ang sarili mo. Mula nang mamatay ang kapatid ko, hindi na ako pumasok sa trabaho. Mas gusto ko lang magkulong sa kwarto ng kapatid ko. Kinabukasan dumating muli ang inay. Hinayaan naman ng tiyahin ko na masilip niya ako. Sa tingin ko wala na sa tamang katinoan si Maika. Nagdadalamhati pa ang anak mo dahil sa magkasunod na pagkawala ng itay at kapatid niya. Yun nga ang dahilan kung bakit para na siyang nawawala sa sariling katinoan. Imbis na ikaw ang umunawa sa pinagdadaanan ng anak mo, ikaw pa talaga ang humuhusga sa kanya. Hindi ko siya hinuhusgahan Sinasabi ko lang ang nakikita ko. Kita mo nga parang hindi niya tayo nakita kanina. Tulala lang siya habang yakap-yakap ang litrato ng kapatid. Hindi na rin siya pumapasok sa trabaho. Mabuti sana yun para malibang-libang siya. Kaysa nakakulong siya sa bahay na to. Kung sakali man na mawala nga sa katinoan si Maika, nandito lang ako para alalayan siya. Pati ba sa lupang pag-aari ni Frank ikaw ang namamahala?
Hindi ako papayag, no? Ganyan na nga ang kalagayan ng anak mo eh. Yun pa rin talaga ang inaalala mo. Nag-aalala rin naman ako sa anak ko. Pero mas nag-aalala ka sa mana niya. Ang mabuti pa siguro isama ko na si Micah. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Akala mo siguro hindi ko nababasa ang nasa isip mo. Ipatingin natin si Micah. At kapag sinabi ng doktor na nawawala siya sa katinuan, wala kang magagawa kundi ibigay siya sa akin. Ano ba ang tingin mo sa anak mo? Bagay lang na pwedeng kunin? Hayaan natin si Micah na magdesisyon kung kanino siya sasama. Hindi na nga niya kayang magdesisyon para sa sarili niya eh. Ikaw lang naman kasi ang nagpupumilit na nasisiraan na siya ng bait. Sa kung totoo naman na... Ang mabuti pa umalis ka na sa pamamahay ko. Baka kasi kung ano lang ang magawa ko sa'yo. Hindi mo ko habang buhay na maitataboy. Babalik ako sa ibang araw. Magdadala ako ng doktor para mapatunayan na baliw na nga si Micah. Naiiling na lang si Tia Elisa habang tinatanaw ang papalayo kong ina. Masinsinan naman akong kinausap ng tiyahin ko. Kung hindi mo aayusin yung sarili mo, malamang mapagkamalang ka nang nawawala sa katinuan gaya ng gustong palabasin ng inay mo. Bakit po ba pati pagluluksa ko pinapakialaman niya? Paano kasi? Naghahabol pa rin siya sa lupa ng itay mo. Lalong maghahabol yon oras na malaman niya na naibenta na. Kapag pumunta po siya dito, paalisin niyo na lang. Ayoko siyang makita kahit kailan. Naku, hindi na talaga. Naiinis na naman kasi ako sa kanya eh. Akala ko naman nagbago na, hindi pa pala. Pakunwari lang pala yung bait-baita niya sa'yo. Sa panaginip ko po, may sinasabi si Zack habang umiiyak. Hindi ko naman po maintindihan. Panaginip lang yon, iha. Lagi mo kasing iniisip si Zack, kaya pati sa panaginip nadadala mo. Baka nga po. Ang mabuti pa dun ka muna sa upuan. Aayusin ko lang itong higaan. Malinisan na rin ang kwarto niya. Ilalabas ko na rin itong kumot at sapin. Meron pong papel na nahulog. Ha? Baka nakaipit ito sa kama. Parang sulat ah. Oh, sulat nga. Nakapangalan sa'yo. Akin na po at babasahin ko. Baka sulat po ni Zack bago siya magpakamatay. Nanginginig ang kamay na inabot ko ang sulat at saka binasa. Hilam na sa luha ang mga mata ko nang ibigay ko ang sulat kay Tia Elisa. Kahit ang tiyahin ko hindi makapaniwala sa nilalaman ng sulat galing sa kapatid ko. Diyos ko! Totoo ba ito? Siyang nagsumbong kay Zack. Ginawa niya yun para makaganti sa akin. Ang sama niya. Paano niya nagawa sa mismong anak niya yon? Ganun ba talaga siya kagahaman sa pera? Hindi pa ba siya kontento sa buhay na meron siya? Sinira niya ang pangarap ng kapatid ko. Hindi ko siya mapapatawad kahit kailan. Walang kapatawaran ang ginawa niya. Patawarin ako ng Diyos sa pwede kong gawin sa kanya. Iyon sigurong dahilan kung bakit laging nagpapakita sa akin sa panaginip ko si Zack. Gusto niya tayong balaan. Mabuti na lang at nakita natin ang sulat ng kapatid mo. Dahil kung hindi, wala tayong kamalay-malay na nanay niyo ang nagtulak sa kanya para magpakamatay. Pupuntahan ko siya at magtutuos kami. Saan mo naman siya pupuntahan? Hindi natin alam kung saan siya nakatira. Hintayin na lang natin kung kailan siya pupunta rito. Sana hindi na lang siya nagpakita sa amin. Sana buhay pa ang kapatid ko. Kung ano ang nararamdaman mo, ganun din ako. Gusto kong gumanti sa kanya. Pahirapan siya. Kailangan siyang magbayad. Dapat siyang makulong. Hindi natin maaasahan ang batas dito sa atin. Maliban pa sa mapera siya. Sa ibang paraan natin siya pagbabayarin. Pangako yan! Kinabukasan maaga pa lang nasa bahay na namin ng inay. Malaki ang pagkakangiti niya habang seryoso naman kami ni Tia Elisa.
Mabuti naman lumabas ka na anak sa kwarto. Halika, sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Huwag mo kong matawag-tawag na anak. Wala akong inang kriminal. Ano ka mo? Kriminal ako? Talaga nga wala ka na sa tamang pag-iisip. Alam na namin na ikaw ang nagsumbong kay Zack. Paano mo nagawa yun sa sarili mong anak, ha? Wala akong alam sa mga sinasabi niyo. Ayan ang sulat ni Zack bago siya nagpakamatay. Lahat ng ginawa mo nakalagay dyan. Hindi ko alam to. Baka gawa-gawa lang niya yan. Nasa kabilang buhay na ang anak mo, pero nagagawa mo pa rin siyang gawa ng kasinungalingan. Maniwala kayo, hindi ko talaga alam yan. Ang dapat sa'yo, maparusahan. Yun lang ang paraan para mapagbayaran ang mga kasalanan mo. Ano ang gagawin nyo? Ipapakulong ako? Nagpapatawa ba kayong magtiya? Higit pa roon ang gagawin ko sa'yo. Mas matinding paghihirap ang dadanasin mo. Huwag mo akong takutin. Marami akong pera. At kaya kong bayaran ng kahit na sino. Tingnan natin. Hindi mo pa ako lubusan nakilala. Diyan na nga kayo. Nag-aksaya pa ako ng pagpunta rito. Kahit saan ka pa magtago, hindi mo matatakasan ang parusa ko sa'yo. Muli ako napaiyak nang makaalis ang inay. Naalala ko na naman kasi ang pagkamatay ng kapatid ko. Tuwing naiisip ko ang itsura niya, nakakapag-isip ako ng hindi maganda. Pero lagi kong tinatawag ang Panginoon para malinawan ang pag-iisip ko. Nung gabi na natili pa rin gising si Tia Elisa. Lingid sa akin plano niyang barangin ang inay. Yun lang ang naiisip niyang paraan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Patawarin niyo ko, Panginoon. Kung babaliin ko ang pangako ko noon na hindi na muling gagamit ng karunungang itim. Minabalot ng matinding galit ang puso ko dahil sa nangyari sa pamangkin ko. Ngayon pa lang po, tinatanggap ko na ang parusa ninyo sa akin. Pagkatapos ikumpisa lang lahat ng kanyang mga kasalanan, inumpisahan na ni Tia Elisa ang orasyon. Isa yun sa mababagsik na sumpa na kahit magaling na albularyo hindi kayang pagalingin ng biktima. Nang mga oras na yun nagising naman ang inay. Nakakaramdam kasi siya ng hirap sa paghinga. Parang nasusunog ang bibig ko hanggang sa loob ng katawan ko. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Bukas pa darating ang mga kasama ko. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Aray! Nasusunog ang balat ko! Hindi! Naagnas ako! Kahit wala pa akong gana mag-almusal, sumabay pa rin ako sa mag-asawa. Halata kay Tia Elisa ang sigla sa umagang yon. Pagkaalis ni Tio Manolo, saka ako nagusisa. Bakit mo parang maganda ang gising ninyo? Dahil sa wakas, nabigyan na natin ng hustisya ang nangyari sa kapatid mo. Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi ko alam kung matutuwa ka sa ginawa ko. Pero hindi ako papayag na hindi magbayad ng mahalang taong dahilan ng pagpapakamatay ng kapatid mo. Ano po ang ginawa ninyo kay inay? Oras na lang ang itatagal ng buhay niya. Kung anong hirap ang dinanas ni Zack, ganon din ang pinaranas ko sa kanya. Binarang niyo po ang inay? Oo, binarang ko nga siya. Kahit ang pinakamagaling na albularyo, hindi siya kakayaning gamutin. Nangako kayo noon na hindi na ulit gagamit ng karunungang itim. Nakalimutan niyo na po ba? Oras na gamitin yung muli ang kaalaman sa barang. Manginingil lang isang buhay ang demonyong nagbigay sa inyo ng kaalaman na yan. Ayos lang sa akin yun. Ang importante sa akin, nabigyan ko ng hustisya ang kapatid mo. Mahal ko kayo pareho. Masakit sa akin ang nangyari sa kanya. Hindi ako patatahimikin kapag hindi ko na ipaghiganti ang kapatid mo. Paano po ako? Ha? Kapag may masamang nangyari sa inyo? Alam kong matapang ka. Kakayanin mo ang lahat ng pagsubok na darating sa iyo kahit wala na ako sa tabi mo.
Tia Elisa, bakit ba kayo padalos-dalos magpasya? Pinag-isipan ko itong mabuti. Huwag ka nang umiyak. Oh, may kumakatok sa pinto. Hindi pa man ako nakakalapit sa may pinto, bumukas na yon. At pumasok ang isang babaeng parang nasunog ng kemikal ang buong katawan. Puno ng dugo ang katawan nito at tumutulo pa. Parang natunaw ang laman niya. Tulungan mo ako, Maika! Nay, ano nangyari? Hindi ko alam. Basta nagising na lang ako na ganito na nangyari sa akin. Pinalayas na ako ng asawa ko sa bahay namin. Pasensya na po, pero wala kaming maitutulong. Kailangan ko lang na mapagtataguan. May gustong pumatay sa akin. Sino po ang gustong pumatay sa inyo? Hindi sino, kundi ano. Ayun na naman sila. Naririnig ko na ang napakaraming insekto na humahabol sa akin. Tulungan niyo ako. Kinakain nila ang balat ko. Para sila mga kanibal. Nay! Wala ka nang magagawa pa, Maika. Titigilan lamang siya ng mga insekto na yan kapag hindi na siya humihinga. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Nagsisisi na ako sa mga nagawa kong kasalanan! Inay! Sana hindi ka na lang nagbalik sa lugar na ito. Yan ang kabayaran mo sa mga nagawa mong kasalanan. Sa pagiging gahaman mo. Pati anak mo ipinahamak mo dahil sa kapiraso ng lupa na gusto mong angkinin. Lumipad lang palayo ang mga insekto nang wala ng buhay ang inay. Sa kabila ng ginawa niya, hindi ko pa rin maiwasan na maiyak sa awa. Ako pa rin naman na naglibing sa katawan niya. Hindi ko alam kung bakit sa tabi ng puntod ng itay at kapatid mo inihimlay ang labi ng nanay mo. Siguro po para kahit sa kabilang buhay, magkakasama pa rin silang tatlo. Hindi ko alam kung gusto ba yun ng itay at ng kapatid mo. Hindi ko pa rin napapatawad ang inay pero sana balang araw, mahanap ko pa rin ang kapatawaran para sa kanya. Ako ba? Napatawad mo na. Matagal na po. Hindi ko naman po kayo masisi kung bakit ninyo ginawa ang bagay na yun eh. Alam ko po dahil sa pagmamahal ninyo sa amin ni Zack, lahat kaya ninyong gawin. Salamat, Iha. Nadala lang kasi ako ng matinding galit. Tayo na po umuwi. Malapit na po kasing gumabi. Sa bahay na lang po tayo magkwentuhan. Inakbayan ko pa si Tia Elisa habang naglalakad kami paalis sa sementeryo. Hindi ko alam kung anong bukas na naghihintay sa akin. Ipinaubaya ko na lang sa Panginoon ang lahat. May tiwala naman ako sa kanyang plano kesa sa sarili kong plano. Wakas. Ngayon nyo kailangang magpakatatag ni Zack. Lagi